Sa isang maliit na baryo sa Tarlac, nabalot ng hiwaga ang mga residente dahil sa kakaibang amoy ng nilaga na nagmumula sa bahay ng isang matandang babae. Ang amoy ay sobrang tapang, sapat na para masuka ang sinumang makaamoy nito. Nang dumating ang mga pulis upang mag-inspeksyon, natagpuan nila ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao sa loob ng isang malaking kaldero na patuloy na kumukulo. At ang higit na ikinagulat ng lahat, ang mga biktima pala ay ang sariling anak at manugang ng matanda. Ano nga ba ang nag-udyok sa isang ina na gawin ang karumal-dumal na bagay na iyon? Maliwanag ang langit sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Tarlac. Ang hangin ay basa pa sa hamog ng umaga. Ang tilaok ng mga manok ay sumasabay sa ingay ng mga batang tumatakbo patungo sa elementarya sa dulo ng kalsada. Hindi malaki ang baryo, ngunit puno ito ng init at pagkakakilanlan, tipikal sa isang pamayanang rural. Luntiang palayan ang nakalatag sa paligid, isang maliit na ilog ang umaagos sa gilid nito, at halos lahat ng tao ay magkakakilala. Sa gitna ng mga bahay na yari sa kahoy at simpleng semento, nakatayo ang isang lumang bahay na pag-aari ng pamilya ni Martha. Hindi ito kalakihan. Ang mga dingding nito ay nangingitim na dahil sa katagalan at ang bubong na yero ay madalas tumulo kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Ngunit para kay Rico, ang bahay na iyon ay puno ng mga alaala. Doon siya isinilang at lumaki kasama ang kanyang ina, si Aling Martha, na ngayon ay nasa 65 taong gulang na. Si Rico ay isang lalaking nasa edad na 30. Matipuno ang kanyang katawan, at ang balat niya ay kulay kayumanggi dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Napangasawa niya si Celia, isang magandang babae na may edad na 28 na mula sa kabilang baryo. Kilala si Celia sa kanyang kabaitan. Ang kanyang mukha ay kaaya-aya, na may ngiting madalas maging dahilan para ganahan ang mga taong kausapin siya. Matapos silang ikasal, nagpasya silang manirahan kasama si Aling Martha sa lumang bahay na iyon. Sa araw-araw, si Rico ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka at pinamamahalaan din ang maliit na lupang minana mula sa kanyang ama. Samantala, si Celia ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bahay, nagbebenta ng turon, pandesal, kape, at iba pang merienda para sa mga residente. Simple lang ang kanilang pamumuhay, hindi marangya, ngunit sapat para sa kanilang pagkain at para makapag-ipon ng paunti-unti. Para sa mga taga-baryo, ang pamilyang ito ay mukhang normal. Si Rico at Celia ay itinuturing na isang bagay na mag-asawa. Si Aling Martha, kahit matanda na, ay madalas pa ring makitang nakaupo sa beranda habang naglalala ng banig o nakikipagkwentuhan lamang sa mga kapitbahay. Walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng tila payapang pamumuhay na iyon ay mayroong isang binhi ng hidwaan na unti-unting lumalago. Nang umagang iyon, abala si Celia sa paghahanda ng kanyang paninda. Nagpiprito siya ng turon at banana Q sa maliit na kusina na direktang konektado sa tindahan. Ang amoy ng mainit na mantika na may halong aroma ng saging ay nag-anyaya sa ilang mga estudyante na dumaan para bumili ng almusal bago pumasok sa klase. Ate, 2 turon po, sabi ng isang batang lalaki na nakaunipormeng puti at asul habang kinukuha ang mga barya mula sa kanyang bulsa. Umiti ng magiliw si Celia at ibinigay ang pritong saging sa isang supot na papel. Ingat ka, ha? Huwag kang mahuhuli sa klase, malambing niyang sabi. Si Rico, na nakaupo sa beranda habang inaayos ang sintas ng kanyang tsinelas, ay lumingon sa kanyang asawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talaga namang magaling kang mag-asikaso ng tao. Madalas kong makita na tuwang-tuwa ang mga kababaryo natin na bumili sa tindahan mo. Ipinagmamalaki kita, dagdag niya. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Celia. Nako, ano namang ipagmamalaki mo? Maliit na tindahan lang naman to. Ang mahalaga, nakakatulong sa pang-araw-araw nating gastusin. Ang magaan na usapan na iyon ay tila pangkaraniwan, ngunit sa isang sulok ng bahay, pinakikinggan ito ni Aling Martha habang nakatingin sa labas. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit mayroong isang tingin sa kanyang mga mata na mahirap basahin. Hindi siya gaanong nagsalita ng umagang iyon. Para kay Aling Martha, ang presensya ni Celia sa bahay ay isang espadang may 2 talim. Sa isang banda, masaya siya dahil may babaeng nag-aalaga kay Rico. Ngunit sa kabilang banda, nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala ng puwang.
Lalo na't madalas magmungkahi si Celia ng mga bagong bagay na, para sa kanya, ay sumisira sa mga nakasanayan at tradisyon ng kanilang mga ninuno. Si Aling Martha ay lubos na nakatali sa bahay at lupang iniwan ng kanyang yumaong asawa. Naniniwala siyang ang lupang iyon ay isang pamana na dapat alagaan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 11 taon na ang nakalipas, ang lupa ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya ng koneksyon sa nakaraan. Hindi niya hahayaang may sinumang magtangkang ibenta ito, kahit pa ang sarili niyang anak. Ngunit ng umagang iyon, walang away na naganap, tanging isang huwad na katahimikan. Naglakad si Aling Martha patungo sa kusina, kumuha ng tubig para gumawa ng tsaa. Tumingin siya sa malaking kaldero na nakasabit sa dingding. Matagal na itong hindi nagagamit, ngunit madalas itong linisin ni Aling Martha, na para bang may inihahanda siyang isang bagay. Nay, pupunta muna ako sa bukid, hapon na ako uwi, sabi ni Rico habang inaayos ang kanyang damit. Mag-ingat ka, huwag kang magpapaaraw ng sobra. Nakakasakit ng ulo ang tag-init na ito, maikling sagot ni Aling Martha. Idinagdag ni Celia, nga, tay. Huwag mong kalimutang uminom ng maraming tubig. Ang kapaligiran ay bumalik sa normal, tulad ng isang karaniwang pamilya. Ngunit sa puso ni Aling Martha, nagsimulang tumubo ang isang pagkabalisa na hindi niya kailanman ipinakita ng hayagan. Nararamdaman niyang si Celia ay nagiging mas matapang sa pagsasalita tungkol sa hinaharap, na para bang gusto nitong pamunuan ang direksyon ng kanilang pamilya. Ilang kapitbahay ang dumaan at bumati. Aling Martha, kumusta po kayo? Ang lakas na ng tindahan ni Celia, sabi ng isang babae habang may dalang bayong ng gulay. Ngumiti ng bahagya si Aling Martha. Salamat sa Diyos. Ngunit nang umalis ang kapitbahay, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bumalik siya sa loob ng bahay, umupo sa isang lumang silya, at nagmuni-muni. Ang mga alaala ng nakaraan, noong buhay pa ang kanyang asawa, ay bumalik sa kanyang isipan. Palaging ipinapayo ng kanyang asawa na huwag ibebenta ang lupa. Para kay Aling Martha, ang mensaheng iyon ay hindi lang isang habilin, kundi isang sagradong panata na dapat niyang pangalagaan. Samantala, hindi alam ni Rico at Celia na ang pagkakaiba ng kanilang pananaw tungkol sa lupa ay magdudulot ng isang malaking trahedya. Abala pa rin sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nagsusumikap para sa kinabukasang kanilang pinapangarap. Pagsapit ng tanghali, lalong sumigla ang baryo. Ang mga bata ay nagsiuwian mula sa paaralan, ang mga magsasaka ay bumalik mula sa bukid para mananghalian, at ang maliit na tindahan ni Celia ay napuno ng mga mamimili. Sa gitna ng abalang iyon, may nakapansin na si Aling Martha ay nagluluto ng isang bagay sa kusina. Aling Martha, ano pong niluluto niyo? Ang tapang ng amoy, tanong ng isang kapitbahay na napadaan. Mabilis na lumingon si Aling Martha, sandaling nanigas ang kanyang mukha bago siya ngumiti ng bahagya. Sinigang lang. Alam mo naman, gusto kong magluto ng marami para hindi na ako mahirapan bukas. Tumango ang kapitbahay. Akala ko may handaan. Mahinang tumawa si Aling Martha at isinara ng mahigpit ang pinto ng kanyang kusina. Walang kakaiba para sa kapitbahay na iyon. Ngunit para kay Aling Martha, ang ugali ng pagluluto ng maramihan ay hindi lamang para makatipid ng oras. Mayroong isang kakaibang kasiyahan siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niyang puno ang malaking kaldero. Nang hapon, nang umuwi si Rico na pagod, natagpuan niya ang kanyang ina na nakaupo pa rin sa beranda, nakatingin sa daan. Inihanda ni Celia ang maligamam na tubig para sa paligo ng kanyang asawa. Sa isang iglap, tila bumalik ang init sa kanilang pamilya. Ngunit ang nakatagong tensyon ay naroon pa rin, tulad ng isang maliit na baga na naghihintay na hipa ng hangin. Mabilis na dumating ang gabi. Naging tahimik ang baryo, tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Nag-usap si Rico at Celia sa kanilang silid tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Hindi pa nila ito masabi ng hayagan kay Aling Martha, dahil alam nilang tiyak na magagalit ang kanilang ina. Ngunit ang balak na lumipat sa syudad ay nagsimulang tumubo sa kanilang isipan. Sa kabilang silid, mag-isang nakaupo si Aling Martha. Ang ilaw mula sa gasera sa maliit na mesa ay nagpapakita ng anino ng kanyang kulubot na mukha. Tinitigan niya ang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa. Nangingilid ang kanyang mga luha.
Sa kanyang puso, marahan siyang bumulong, hindi maaaring ibenta ang lupang ito. Aalagaan ko ito, anuman ang mangyari. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng mahina, ngunit naglalaman ng isang determinasyon na sa huli ay magtutulak sa kanya sa pinakamadilim na bangin. At nang gabing iyon, payapa pa rin ang maliit na baryo sa Tarlac. Walang sinuman ang naghinala na sa lumang bahay ni Aling Martha, isang malaking trahedya ang nagsisimula ng umusbong. Pataas na ang sikat ng araw. Ang liwanag nito ay tumatago sa mga siwang ng mga dahon ng akasya sa daan ng baryo. Ang huni ng mga maya ay maririnig sa mga sanga, habang ang ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng tuyong lupa ng tag-araw. Sa lumang bahay ni Aling Martha, ang kapaligiran sa loob ay tila iba sa labas. Nang umagang iyon, maagang umalis si Rico patungo sa bukid. Si Celia ay abala sa paghahanda ng paninda sa kanyang maliit na tindahan. Sa beranda, tahimik na nakaupo si Aling Martha habang nakatingin sa tahimik na daan. Sa kanyang kamay ay maihawak siyang isang hindi pa tapos na banig, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi gumagalaw. Ang kanyang tingin ay malayo, na parabang ang kanyang isipan ay nagbalik sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, noong buhay pa ang kanyang asawang si Tonyo, ang bahay na iyon ay palaging puno ng tawanan. Si Tonyo ay isang simpleng lalaki, masipag at labis na nagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi lang siya asawa para kay Aling Martha, kundi isang kaibigan at sandalan. Noong mga panahong iyon, hindi kailanman naramdaman ni Aling Martha ang kalungkutan. Ang buhay ay puno ng kahulugan dahil laging may nag-aalaga at sumusuporta sa kanya. Ngunit inagaw ng tadhana ang kaligayahang iyon. Biglang namatay si Tonyo dahil sa isang malubhang sakit, iniwan si Aling Martha at si Rico na noon ay bata pa. Mula noon, nagbago ang mundo ni Aling Martha. Pakiramdam niya ay iniwan siyang mag-isa upang harapin ang hirap ng buhay. Huwag na huwag mong ibebenta ang lupang ito, Martha. Ito'y pag-aari ng ating mga ninuno. Dapat mong alagaan ito para kay Rico, para sa ating mga magiging apo. Iyon ang huling habilin ni Tonyo bago pumikit. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Aling Martha, naging isang sagradong panata para sa kanya. Naniniwala siyang kung maibebenta ang lupa, hindi matatahimik ang kaluluwa ng kanyang asawa. Mula noon, ang lupa at ang lumang bahay ang naging sentro ng kanyang buhay. Inalagaan niya ito ng may buong pananampalataya, kahit na itinuturing ng iba na ito'y sobra-sobra. Ang alaalang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Aling Martha. Yumuko siya, pinisil ang banig sa kanyang kandungan. Muntik nang tumulo ang kanyang luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Para sa kanya, hindi dapat ipakita ang kalungkutan. Kailangan niyang magpakatatag. Iyon lang ang tanging paraan para mapangalagaan ang habili ng kanyang asawa. Sa kusina, abala si Celia sa pag-aayos ng mga plato na mailamang turon. Ang kanyang boses ay masaya habang nagsisilbi sa mga batang estudyante na dumadaan para bumili ng almusal. Hindi alam ni Celia na mula sa beranda, pinagmamasdan siya ni Aling Martha na maihalong paghanga at pagkadismaya. Magaling ngang mag-asikaso ng tindahan si Celia. Ang kanyang presensya ay nagbigay buhay sa bahay. Ngunit para kay Aling Martha, bawat tagumpay ni Celia ay isang paalala na unti-unti nang nababawasan ang kanyang halaga sa bahay na iyon. Dati, lahat ng tao ay pumupunta sa bahay para hanapin si Aling Martha. Ngayon, mas kilala na nila si Celia. Ate, naubos na po yung turon. Bukas po, damihan nyo ha, sabi ng isang batang kapitbahay habang tumatawa. Umiti ng magiliw si Celia. Sige, dadagdagan ko pa. Salamat sa pagdaan. Narinig iyon ni Aling Martha mula sa malayo. Tumigas ang kanyang mga labi na parabang may pinipigilan. Tumayo siya, pumasok sa kanyang silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa madilim na silid, tinitigan niya ang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Nakikita mo ba, Tonyo? Nagbabago na sila. Ang asawa ng anak mo ay nagiging mas matapang. Natatakot ako na isang araw, talagang ibebenta nila ang ating lupa. Kung mangyari iyon, ano na lang ang gagawin ko, mahina niyang bulong. Na para bang naririnig ang sariling boses, lalong naging kumbinsido si Aling Martha na totoo ang kanyang mga takot. Pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya, kahit wala pang desisyong nabubuo.
Nang hapon, pag-uwi ni Rico mula sa bukid, agad siyang lumapit sa tindahan. Mukha silang masayang nag-uusap. Pinagmamasdan sila ni Aling Martha mula sa malayo. Mayroong inggit na hindi niya maitago. Inggit dahil ang kanyang anak ay mas madalas nang humingiti sa asawa nito, hindi na sa kanya. Rico, kung makakaipon tayo ng mas malaki, baka pwede tayong magtayo ng negosyo sa syudad. Narinig ko sa Tarlac City may mga pwestong pwedeng upahan. Pwede na para magsimula ng maliit na karinderya, mahinang sabi ni Celia habang inaabutan ng isang basong tubig si Rico. Tumango si Rico, seryoso ang kanyang mukha. Madalas ko ring naiisip yan, Celia. Maliit lang ang bukid natin, hindi sapat ang ani. Kung lilipat tayo, baka mas gumanda ang buhay natin. Pero nalilito pa rin ako kung paano kakausapin si inay. Alam mo naman, ayaw niyang ibenta ang lupang ito. Yumuko si Celia, mukhang nag-aalangan. Hindi ko naman gustong labanan siya, pero kailangan din nating isipin ang kinabukasan, Rico. Kung mananatili tayong ganito, hindi tayo aasenso. Hindi malinaw na narinig ni Aling Martha ang usapan, ngunit nababasa niya ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Alam niyang may mahalaga silang pinag-uusapan. Lalong uminit ang kanyang dibdib, ang kanyang isipan ay napuno ng hinala. Nang gabi, matapos pumasok sina Rico at Celia sa kanilang silid, mag-isang nakaupo si Aling Martha sa kusina. Sinindihan niya ang gasera at kinuha ang malaking kaldero na nakasabit sa dingding. Hinaplos niya ang ibabaw nito na para bang maihinahawakan siyang isang bagay na napakahalaga. Dati ang kalderong iyon ay madalas gamitin para sa mga handaan. Sa tuwing may okasyon o pagdiriwang, nagluluto si Aling Martha ng maramihan gamit ang kalderong iyon. Para sa kanya, ang kaldero ay hindi lang isang gamit sa kusina, kundi isang simbolo ng pagsasama ng pamilya. Ngayon, sa tuwing tinitingnan niya ito, mayroong isang kakaibang bulong sa kanyang isipan. Isang bulong na gagabay sa kanya sa isang bagay na sa huli ay wawasak sa kanya. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili, kung talagang balak nilang ibenta ang lupang ito, hindi ako pwedeng manahimik lang. Hinding-hindi ko hahayaan. Kinabukasan, tila normal ang sitwasyon sa bahay. Si Celia ay abala na naman sa tindahan. Si Rico ay umalis patungo sa bukid. Ngunit sa puso ni Aling Martha, ang lumang sugat ay patuloy na dumurugo. Hindi siya kailanman gumaling sa pagkawala ng kanyang asawa, at ngayon, nararamdaman niyang malapit na ring mawala ang lupang pamana. Ilang kapitbahay ang nagsimulang makapansin sa pagbabago ng ugali ni Aling Martha. Mas madalas na siyang tulala, bihirang humiti at kung minsan ay kinakausap ang sarili. Ngunit dahil matanda na, itinuring ng mga residente na normal lang iyon. Walang sinuman ang tunay na naghinala. Isang tao lang, isang matandang kapitbahay na nagngangalang Mang Domeng, ang paminsan-minsang nagmamasid ng seryoso. Nakita niya minsan si Aling Martha na nagsasalita mag-isa sa beranda, na para bang may kausap na hindi nakikita. Aling Martha, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Domeng isang hapon nang makita si Aling Martha na nakatulala. Mabilis na lumingon si Aling Martha, matalim ang kanyang mga mata. Ayos lang ako, Domeng. Huwag kang mag-alala. Tumango si Mang Domeng. Kahit na sa kanyang puso ay may nararamdamang kakaiba, pinili niyang manahimik, ayaw niyang makasakit ng damdamin. Lumipas ang mga araw. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang agwat sa pagitan ni Aling Martha at ni Rico at Celia ay lalong lumalim. Magkasama pa rin sila sa iisang bubong, kumakain sa iisang mesa, ngunit ang kanilang mga isipan ay lalong nagkakalayo. Sina Rico ay nagsimulang magplano ng palihim. Gusto nilang lumipat sa syudad para maghanap ng bagong buhay. Samantala, si Aling Martha ay lalong naging kumbinsido na pagtataksila ng kanyang anak at manugang ang habilin ng kanyang asawa. Nang gabing iyon bago matulog, muling tinitigan ni Aling Martha ang larawan ng kanyang asawa. Tumulo ang kanyang luha. Sa nanginginig na boses, nangako siya, hindi ko hahayaang mapunta sa iba ang lupang ito. Kung maglakas loob silang ibenta ito, gagawin ko ang lahat para pigilan sila. Lahat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa madilim na silid na para bang isang sumpa na nagtali sa kapalaran ng buong pamilya. Sa labas, tahimik pa rin ang baryo, ngunit sa puso ni Aling Martha, isang bagyo ang nagsisimulang mamuo.
Ang lumang sugat na hindi kailanman gumaling ay naging isang nagbabagang uling. Isang uling na handang magliyab anumang oras, na susunugin ang lahat ng kanyang minamahal. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang init ng tag-araw. Ang sikat ng araw sa baryo ay nagpatuyo sa mga dahon ng puno, nagpabiyak sa lupa, at ang maliit na ilog na karaniwang puno ng mga batang naglalaro ay halos matuyo na, tanging isang manipis na agos na kulay kape ang natira. Para sa mga magsasaka, ito ay isang mahirap na panahon. Bumababa ang ani at ang pagtatrabaho sa bukid ay lalong nakakapagod. Umuwi si Rico mula sa bukid na basang-basa ng pawis ang damit. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maitim dahil sa sikat ng araw. Ganoon pa man, ngumiti pa rin siya nang makita si Celia na sumalubong sa kanya sa beranda na may dalang isang basong malamig na tubig. Ang ngiting iyon ay hindi lang para sa kanyang asawa, kundi isang paraan din para itago ang pagkabalisa na matagal na niyang dinadala. Rico, pagod na pagod ka. Mukhang hindi katumbas ng pagod mo ang ani sa bukid, mahinang sabi ni Celia habang tinitingnan ang pagod na mukha ng kanyang asawa. Ininom ni Rico ang tubig at dahan-dahang tumango. Celia, maliit lang ang lupa natin, sapat lang ang ani para sa pagkain. Gusto kong bigyan ka ng mas magandang buhay. Pero dito, parang ang sikip ng lahat. Yumuko si Celia, pinisil ng kanyang mga daliri ang dulo ng kanyang alampay. Alam ko, Rico. Madalas ko ring nararamdaman yan. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling negosyo, hindi lang umaasa sa bukid na palubha ng palubha. Nagpatuloy ang usapang iyon hanggang gabi, nang tahimik na ang bahay at tulog na si Aling Martha sa kanyang silid. Sa maliit na espasyo na tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag, magkatabing nakaupo sina Rico at Celia, nagbubulungan na parabang takot na marinig ang kanilang mga boses. Celia, matagal ko na tong iniisip. Kailangan na nating simulan ang pagpaplanong lumipat sa syudad. Hindi naman gaanong kalayuan ang Tarlac City mula dito. Kung maibebenta natin ang isang bahagi ng lupa, sapat na ang kikitain para magtayo ng negosyo. May alam akong bakanting pwesto sa palengke ng syudad. Pwede tayong magsimula doon, sabi ni Rico nang may determinasyon. Nagulat si Celia, nanlaki ang kanyang mga mata. Rico, sigurado ka? Tiyak na tatanggihan tayo ni inay. Ang lupang iyon ang tanging pamana ng yumaong tatay. Lagi niyang sinasabi na hindi pwedeng ibenta. Alam ko, Celia, pero hindi ako pwedeng manatiling nakakulong dito. Matigas nga ang ulo ni inay, pero kung hindi ako kikilos ngayon, hindi tayo aasenso. Gusto kong mabuhay ka ng mas maayos, hindi habang buhay na nakakulong sa maliit na tindahang ito, sagot ni Rico na may diin. Kahit mayroong pagkabalisa sa kanyang mga mata, hinawakan ni Celia ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Susunod ako sa anumang desisyon mo. Pero natatakot ako na baka magalit si inay. Natatakot akong kamuhian niya ako, isipin na ako ang nag-impluwensya sa'yo. Huminga ng malalim si Rico. Ako ang kakausap kay inay. Hindi ikaw ang dapat sisihin. Ina ko siya. Hayaan mong ako ang sumalo ng lahat ng panganib. Nang gabing iyon, nabuo ang isang desisyon. Kahit hindi pa nasasabi ng hayagan kay Aling Martha, ang plano na ibenta ang lupa ay naging isang kasunduan sa pagitan ni Rico at Celia. Kinabukasan, naglakas loob si Rico na makipagkita sa isang matagal ng kakilala sa kabilang baryo, isang ahente ng lupa na nagngangalang Danny. Ang pagkikita ay ginawa ng palihim, malayo sa mata ng mga taga-baryo. Nagkita sila sa isang simpleng kapihan sa gilid ng daan. Rico, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na, magiliw na bati ni Danny. Umupo si Rico na kinakabahan. Kailangan ko ng tulong mo, Kuya Danny. Gusto kong malaman kung magkano ang presyo ng lupa dito sa atin. May ilang bahagi ng lupa ng pamilya namin na baka pwede kong ibenta. Tinitigan siya ng matalim ni Danny. Sigurado ka? Alam kong mana yan ng pamilya niyo. Sabi ng mga tao, ayaw ng nanay mo na ibenta yan. Natahimik sandali si Rico at yumuko. Alam ko, pero kailangan ko ng paraan para makaahon. Hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay. Gusto kong lumipat sa syudad, magsimula ng bagong negosyo. Gusto ko ng mas magandang kinabukasan para sa akin at sa asawa ko. Dahan-dahang tumango si Danny.
Kung ganoon, matutulungan kita. Medyo mataas ang presyo ng lupa dito ngayon. Pero kailangan mong siguraduhin na lahat ng tagapagmana ay sang-ayon. Kung walang pirma ng nanay mo, hindi yan pwedeng maibenta ng legal. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Rico. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang tatahakin, ngunit lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Samantala, sa bahay, naramdaman ni Aling Martha na mayroong nagbabago. Mas madalas nang umuuwi si Rico ng gabi. Maseryoso ang kanyang mukha at kung minsan ay tila may itinatago. Ang kanyang instinct bilang ina ay nagdulot ng hinala. Sinubukan itong pagtakpan ni Celia sa pagsasabing abala si Rico sa bukid, ngunit hindi lubos na naniwala si Aling Martha. Pinagmasdan niya ng matalim ang bawat kilos ng kanyang anak at manugang. Isang hapon, habang nag-aayos ng tindahan si Celia, nilapitan siya ni Aling Martha. Ang kanyang mukha ay malamig, ang kanyang boses ay mabigat. Celia, gusto kong magtanong. Nitong mga nakaraang araw, laging umaalis si Rico kung saan-saan. Alam mo ba kung saan siya nagpupunta? Natigilan si Celia, namutla ang kanyang mukha. Biba ka po sa bukid, o sa palengke. Hindi ko po gaanong alam. Tinitigan siya ng mariin ni Aling Martha, na para bang sinusubukang basahin ang laman ng kanyang puso. Huwag mo akong subukang lokohin. Ina niya ako. Alam ko kung may itinatago. Yumuko si Celia, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang nagsisimula ng maghinala si Aling Martha. Nang gabi, pag-uwi ni Rico, walang sinabi si Aling Martha. Ngunit ang kanyang matalim na tingin ay nagdulot ng pagkabalisa kay Rico. Alam niya na sa lalong madaling panahon, kailangan niyang maging tapat sa kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, dumating ang pagkakataon. Sa simpleng hapagkainan, silang tatlo lang ang naroon. Naglakas loob si Rico na magsalita. Nay, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa lupa. Alam kong mahalaga ito sa inyo, pero may plano po ako. Gusto kong ibenta ang isang bahagi ng lupa para maging puhunan sa paglipat sa syudad. Gusto naming magtayo ng negosyo ni Celia sa Tarlac City. Pahirap ng pahirap ang buhay dito. Ayoko nang manatiling ganito. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kutsara sa kamay ni Aling Martha. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay namutla at pagkatapos ay namula. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Anong sabi mo, Rico? Nanginginig ngunit matalim ang boses ni Aling Martha. Lumingon si Rico. Gusto ko pong ibenta ang isang bahagi ng lupa, Nay. Hindi po lahat. Pangako, may matitirhan pa rin tayo dito. Pero kailangan kong subukan, Nay. Ayoko ng habang buhay na ganito. Inilapag ni Aling Martha ang kutsara ng may puwersa. Nanginginig ang kanyang mga kamay humihingal. Makinig kang mabuti, Rico. Ang lupang ito ay hindi lang sayo. Lupa ito ng tatay mo, lupa ng ating mga ninuno. Nagbilin ang tatay mo, wag na huwag ibebenta ang lupang ito. Kaya mo bang labanan ang habilin ng sarili mong ama? Si Celia, na nakaupo sa tabi ni Rico, ay sinubukang magpakalma. Nay, hindi po namin gustong lumaban. Gusto lang po naming humanap ng mas magandang paraan. Baka sa syudad, may pagkakataon kami. Manahimik ka, sigaw ni Aling Martha, biglang namula ang kanyang mukha. Alam kong lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang nag-udyok sa anak ko na ibenta ang lupa. Gusto mo siyang ilayo dito, iwan akong mag-isa. Nagulat si Celia, nangingilid ang kanyang mga luha. Agad na hinawakan ni Rico ang kamay ng kanyang asawa at tiningnan ang kanyang ina ng may galit. Huwag mong sisihin si Celia. Kagustuhan ko to. Ako ang gustong lumipat. Huwag mo siyang pagbintangan ng ganyan. Tumayo si Aling Martha, tumalsik ang silyang kahoy sa likuran. Kumikinang sa galit ang kanyang mga mata. Sutil kang anak, Rico. Kaya mong labanan ako para lang sa babaeng yan. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagsilang at nagpalaki sa'yo? Tumayo rin si Rico. Tense ang kanyang mukha. Hindi ako lumalaban, Nay. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. Kung mananatili tayo dito, mananatili tayong mahirap. Lalong uminit ang sitwasyon. Mahinang umiiyak si Celia, sinusubukang magpakalma, ngunit hindi pinakinggan ang kanyang boses.
Ang pagtatalo ay nagtapos sa pagpasok ni Aling Martha sa kanyang silid, malakas na isinara ang pinto. Sa likod ng pinto, umiyak si Aling Martha. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na inabandona siya. Sa kanyang puso, bumulong siya ng may paghihiganti. Kung maglakas loob silang ibenta ang lupang ito, hindi ako mananahimik. Hinding-hindi ko hahayaan. Nang gabing iyon, hindi na naging payapa ang lumang bahay sa maliit na baryo ng Tarlac. Isang malaking lamat ang lumitaw, at mula sa lamat na iyon, ang binhi ng trahedya ay nagsimulang tumubo ng mas malinaw. Ang mga araw matapos ang pagtatalo sa hapagkainan ay hindi na naging pareho. Ang bahay na dati puno ng init ay tila nababalot na ngayon ng isang hindi nakikitang lamig. Sina Rico, Celia, at Aling Martha ay naninirahan pa rin sa iisang bubong, kumakain pa rin sa iisang mesa. Ngunit ang kanilang mga salita ay lalong nabawasan. Ang kapaligiran ay naging tensyonado na para bang may isang pader na hindi nakikita na naghihiwalay sa kanila. Nang umagang iyon, naghahanda si Celia ng paninda sa tindahan. Abala ang kanyang mga kamay sa pagpiprito ng saging at tinapay, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Naaalala niya kung paano siya pinaratangan ni Aling Martha bilang dahilan kung bakit gustong ibenta ni Rico ang lupa. Ang masasakit na salitang binitiwan ng gabing iyon ay malinaw pa ring umaalinggaw sa kanyang tainga. Masakit ang kanyang puso, ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Lumabas si Rico mula sa silid, pagod ang kanyang mukha kahit kagigising lang. Nilapitan niya ang kanyang asawa, marahang tinapik ang balikat nito. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ni inay. Alam kong hindi ka nagkasala. Lahat yun ay kagustuhan ko. Ngumiti ng bahagya si Celia, kahit namumula pa ang kanyang mga mata. Ayos lang ako, Rico. Nalulungkot lang ako dahil itinuturing akong masamang impluwensya. Samantalang ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa atin. Huminga ng malalim si Rico. Kakausapin ko ulit si inay pero siguro hindi ngayon. Galit pa siya. Hintayin nating huminahon muna ang sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapakalma, ngunit sa katotohanan, hindi humuhupa ang galit ni Aling Martha. Mula ng gabing iyon ng pagtatalo, nagtanim siya ng galit na lalong tumitindi. Sa tuwing nakikita niya si Celia na abala sa tindahan, pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo. Sa tuwing nakikita niyang nagbibiruan si Rico at ang asawa nito, nararamdaman niyang napag-iiwanan siya. Isang tanghali, habang nasa bukid si Rico, pumasok si Aling Martha sa kusina. Tinitigan niya si Celia na naghahanda ng masa para sa pritong pagkain. Biglang naging malamig ang kanyang boses. Celia, gusto kong makipag-usap. Lumingon si Celia, sinubukang umiti. Opo, Nay. Ano po iyon? Lumapit si Aling Martha. Ang kanyang tingin ay matalim. Hindi ko gusto ang ideya niyong ibenta ang lupa. Alam kong lahat yan ay galing sa'yo. Mula nang pumasok ka sa bahay na to, nagbago si Rico. Dati, hindi siya nagsasalita tungkol sa paglipat sa syudad. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Namutla ang mukha ni Celia. Yumuko siya, sinusubukang pigilan ang luha. Hindi po ganoon. Si Rico po mismo ang gustong humanap ng paraan para makaahon. Sinusuportahan ko lang po siya. Wala po akong intensyong sirain ang pamilyang ito. Suminghal si Aling Martha, nanliit ang kanyang mga mata. Huwag kang magkunwari. Alam ko kung anong klase kang babae. Gusto mong ilayo ang anak ko dito, iwan akong mag-isa sa lumang bahay na to. Akala mo ba mananahimik lang ako? Nanginginig si Celia, mahina ang kanyang boses. Hindi ko po gustong iwan kayo. Kahit na pumunta kami sa syudad, uwi pa rin po kami. Hindi po namin kayo kalilimutan. Kalokohan, sigaw ni Aling Martha. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa maliit na kusina. Kapag nakalipat na kayo sa syudad, sino pa ang babalik sa mahirap na baryong ito? Gusto mo lang ng maginhawang buhay, di ba? At para doon, kaya mong isakripisyo ang habilin ng tatay ni Rico. Natahimik si Celia. Tumulo ang kanyang luha nang hindi niya mapigilan. Alam niyang anumang sabihin niya ay hindi magbabago sa pananaw ni Aling Martha. Ang pagtatalo ay natigil nang mas maagang umuwi si Rico mula sa bukid.
Narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ina at agad na pumasok sa kusina. Nay, ano to? Bakit niya sinisigawan si Celia? Lumingon si Aling Martha na mailuha sa mga mata ngunit puno ng galit. Nagtatanong ka pa kung bakit? Lahat ng ito ay dahil sa babaeng yan. Siya ang dahilan kung bakit gusto mong ibenta ang lupa. Siya ang sumisira sa pamilya natin. Tumayo si Rico sa pagitan nilang dalawa. Tense ang kanyang mukha. Huwag mong sisihin si Celia, Nay. Sinabi ko ng kagustuhan ko to. Huwag mo na siyang pagbintangan. Itinuro ni Aling Martha si Rico gamit ang nanginginig na daliri. Bulag ka, Rico. Nilaso na niya ang isipan mo. Kaya mong labanan ang sarili mong ina para sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang habili ng tatay mo? Natahimik si Rico. Namutla ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Ang alaala ng huling habili ng kanyang ama ay muling nagpabigat sa kanyang puso. Ngunit umiling siya ng malakas. Hindi ko nakalimutan, Nay. Pero hindi rin ako pwedeng mabuhay na laging umaasa sa maliit na lupang iyan. Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Ano bang masama kung susubukan ko? Ang mali ay kaya mong labanan ang sarili mong ina, sigaw ni Aling Martha, basag ang kanyang boses. Lalong uminit ang sitwasyon. Sinubukang magpakalma ni Celia, ngunit lalo lang itong nagpagalit kay Aling Martha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mukha at humihingal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang kanyang ina na puno ng galit na parabang ibang tao. Ang mga araw matapos ang pangyayaring iyon ay naging puno ng tensyon. Lalong naging bihira ang pakikipag-usap ni Aling Martha kay Celia, kung minsan ay hindi na niya ito binabati. Kay Rico, nagsasalita lang siya kung kinakailangan na may malamig na tono. Nagsimulang maramdaman ng mga kapitbahay na mayroong hindi tama. Puno pa rin ang tindahan ni Celia, ngunit ilang beses na may naririnig na sigawan mula sa loob ng bahay. May mga bulong-bulungan sa baryo, ngunit walang naglakas loob na magtanong ng direkta. Si Mang Domeng, ang matandang kapitbahay na matagal nang kilala ang pamilya, ay minsan nang sinita si Rico isang hapon. Rico, narinig kong nagagalit ang nanay mo. May problema ba? Umiti ng mapait si Rico, sinusubukang itago ang sakit. Wala po, Mang Domeng. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Alam niyo na, pamilya. Tumango si Mang Domeng kahit puno ng pagdududa ang kanyang mukha. Alam niyang may malaking problema, ngunit pinili niyang huwag makialam. Ang mga gabi sa bahay na iyon ay lalong naging nakakatakot. Madalas na nagbubulungan sina Rico at Celia sa kanilang silid. Samantala, si Aling Martha ay nakaupo sa sala, tinitingnan ang larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay mahinang bumubulong na parabang kinakausap ang kaluluwang pumanaw na. Tonyo, hindi na sumusunod ang anak mo. Gusto niyang ibenta ang lupa mo. Lahat dahil sa babaeng iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero pangako, hindi ko hahayaang mawala ang lupang ito. Hinding-hindi. Ang mga salitang iyon ay parang isang sumpa. Lalong nakaramdam ng bigat si Celia. Madalas siyang umiiyak ng palihim sa silid, pakiramdam niya ay hindi siya tanggap. Minsan pa nga inaisip niyang ayain si Rico na umalis na lang nang walang paalam. Ngunit laging tumatanggi si Rico. Hindi natin pwedeng iwan si inay ng basta-basta. Ano man ang mangyari, kailangan kong kausapin siya ng maayos, paulit-ulit na sabi ni Rico. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong naging malinaw na hindi gagana ang maayos na usapan. Isinara na ni Aling Martha ang kanyang puso. Para sa kanya, sinumang gustong ibenta ang lupa ay kaaway, kahit pa ang sarili niyang anak. Ang unang pagtatalo na iyon ang naging simula ng isang bangi na lalong lumalawak. Mula doon, ipinanganak ang galit, paghihiganti, at isang madilim na balak na unti-unting lumago sa puso ng isang matandang ina na pakiramdam ay pinagtaksilan. At ang maliit na baryong iyon na tuwing umaga ay nababalot ng katahimikan, ay nagsimulang mag-imbak ng isang apoy na isang araw ay susunugin ang lahat. Mula nang maganap ang malaking pagtatalo, tila nabalot ng madilim na aura ang bahay ni Aling Martha. Nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang maliliit na pagbabago. Kahit hindi nila alam ang eksaktong nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Nagtitinda pa rin si Celia sa sari-sari store tuwing umaga,
ngumingiti sa mga customer. Ngunit ang ngiting iyon ay tila pilit. Si Rico ay mas bihirang makipagkwentuhan sa plaza, mas madalas na nag-iisa sa bukid. Samantalang si Aling Martha, mas madalas siyang nagkukulong sa bahay. Lumalabas lang siya tuwing umaga para bumili ng kaunting rekado o bigas, at pagkatapos ay bumabalik na may malamig na mukha. Ngunit mayroong isang bagay na nagpataka sa mga residente. Ilang beses nilang nakita ang makapal na usok na nagmumula sa kusina ni Aling Martha. Kahit sa gabi, madalas na umaamoy ang niluluto hanggang sa kalsada. Hindi ito isang masarap na amoy na nakakatakam, kundi isang kakaibang aroma na nagpapasuka sa tiyan. Si Aling Martha, ang dalas magluto ng marami. Pero bihira namang may bisita, bulong ni Aling Nena sa kanyang kapitbahay isang hapon habang nakaupo sila sa beranda. Nga, nagtataka rin ako, sagot ni Aling Josie, nakakunot ang noo. Kahapon, dumaan ako, ang amoy ay hindi parang manok o baka. May kakaiba, pero hindi ko alam kung ano. Ang usap-usapan na iyon ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan. Sanay ang mga taga-baryo na mag-obserba sa isa't isa. Alam ang mga nangyayari sa bawat isa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang naglakas loob na magtanong ng direkta. Kilala si Aling Martha na matigas ang ulo at marami ang umiiwas sa kanya. Si Mang Domeng, ang matandang kapitbahay na matagal nang kilala ang pamilya, isang hapon ay nakakita ng isang eksena na nagpabalisa sa kanya. Nakita niya si Aling Martha na may itinatapon sa basurahan sa likod bahay. Mula sa malayo, ang bagay ay parang malaking buto na nakabalot sa tela. Kumunot ang noo ni Mang Domeng, ngunit nang lumapit siya, mabilis itong tinabunan ni Aling Martha ng lupa at lumingon ng matalim. Anong problema, Domeng? Bakit ka nakatingin dyan? Ang boses ni Aling Martha ay matigas at puno ng pag-iingat. Nag-atubili si Mang Domeng. Wala po, Aling Martha. Dumaan lang po ako. Hindi sumagot si Aling Martha. Nakatayo lang siya na may matalim na tingin hanggang sa tuluyang umalis si Mang Domeng. Hindi maganda ang kutob ni Mang Domeng. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog, paulit-ulit na inaalala ang buto na kanyang nakita. Sa kabilang banda, sinisikap ni Rico at Celia na manatiling matino sa gitna ng pressure. Ngunit, nagsimulang maramdaman ni Celia na para siyang nakakulong. Madalas siyang managinip ng masama, naririnig ang boses ni Aling Martha na sumisigaw kahit sa imahinasyon lang. Sa tuwing sinusubukan niyang kausapin si Rico tungkol sa paglipat, humihinga lang ng malalim ang kanyang asawa. Hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta, Celia, mahinang sabi ni Rico isang gabi. Kung aalis tayo nang walang paalam kay inay, para na rin akong nagsuwail. Ayokong mangyari iyon. Tiningnan ni Celia ang kanyang asawa na may namamagang mga mata. Pero hindi rin tayo pwedeng manatiling ganito, Rico. Pakiramdam ko, para akong nakakulong sa bilangguan. Lalong lumalala ang galit sa akin ng nanay mo. Natahimik si Rico. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa kanyang puso, ngunit wala siyang maibigay na sagot. Samantala, si Aling Martha ay lalong naging masipag sa pagluluto. Sa tuwing may kapitbahay na dumadaan, nakikita nila ang anino ng kanyang katawan na mabilis na gumagalaw sa likod ng bintana ng kusina. Na para bang naghahanda ng pagkain para sa isang piyesta. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng piyesta. Si Aling Josie, na nakatira sa tapat ng bahay, ay minsan pang nagsabi sa kanyang asawa, hindi ko alam kung ano ang niluluto ni Aling Martha, pero ang amoy ay nagpapasama ng pakiramdam ko. Hindi ito amoy ng karaniwang karne. Tumango lang ang kanyang asawa, hindi naglakas loob na magkomento. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumaki ang hinala ng mga residente. Ngunit, walang naglakas loob na magtanong ng direkta. Tanging si Mang Domeng lang ang palihim na nag-obserba ng mas malapitan. Pakiramdam niya ay mayroong hindi tama. Mayroong isang madilim na sikreto na itinatago sa likod ng mga dingding ng bahay na iyon, at tama ang kanyang kutob. Isang umaga, muli niyang nakita ang isang likidong kulay pula na umaagos mula sa maliit na kanal sa likod bahay ni Aling Martha. Ang likido ay malapot at may amoy na malansa. Matagal na natahimik si Mang Domeng, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang iulat ito sa kapitan ng baryo, ngunit nag-aalangan pa rin siya. Para sa kanya, ang pag-akusa ng walang malinaw na ebidensya ay maaaring magdulot ng malaking problema.
Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na niya tinitingnan ang bahay na iyon tulad ng dati. Bawat usok na lumalabas sa kusina, bawat kakaibang amoy na dala ng hangin ay nagpapatayo ng kanyang balahibo, at ang mga taga-baryo, kahit hindi nila sinasabi, ay nagsimulang makaramdam ng parehong bagay. Mayroong itinatago ang bahay ni Aling Martha, isang bagay na hindi lang ordinaryong niluluto. Ang langit ng gabing iyon ay napakadilim. Kalahati lang ang buwan. Ang liwanag nito ay malabo, tumatago sa manipis na ulap na bumalot sa baryo. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa na maihalong amoy ng usok mula sa kusina ni Aling Martha. Mula sa labas, ang bahay na kahoy ay mukhang ordinaryo lang. Ang ilaw nito ay malabo. Ngunit sa loob, mayroong isang bagay na kumukulo. Kagagaling lang ni Rico mula sa bukid. Kahit gabi na. Pumasok siya sa bahay na pagod ang katawan, pawisan, at may pagod na mukha. Sinalubong siya ni Celia na may dalang isang basong maligamgam na tubig. Rico, bakit gabi ka na umuwi? Nag-aalalang tanong niya. Maraming kailangang tapusin sa bukid, Celia. Sinadya kong mag-overtime para bukas, mas maaga akong makakapagpahinga, sagot ni Rico, pinupunasan ang kanyang noo. Tiningnan ni Celia ang kanyang asawa na may awa. Alam niyang nagsusumikap si Rico na mapanatili ang balanse, nagtatrabaho sa bukid, tumutulong sa tindahan, at hinaharap ang kanyang ina na lalong nagiging mahirap unawain. Rico, natatakot ako. Lalong nagagalit sa akin ang nanay mo, kahit na wala akong sinasabi, mahina niyang sabi. Natahimik si Rico. Alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang asawa. Mas madalas nang magbitaw si Aling Martha ng masasakit na salita, kahit sa maliliit na bagay. Ngunit, laging nagpipigil si Rico, ayaw niyang palakihin ang away. Nang gabing iyon, nagluluto si Aling Martha sa kusina. Malinaw na naririnig ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa sangkalan. Matagal siyang nakatayo sa harap ng malaking kaldero, nagdaragdag ng mga pampalasa, habang ang kanyang mukha ay madilim. Muling kumalat ang matapang na amoy, kaya dahan-dahang tinakpan ni Celia ang kanyang ilong. Nay, gabi na po, nagluluto pa rin kayo, tanong ni Celia mula sa sala, sinubukang maging magiliw. Lumingon sandali si Aling Martha, matalim ang kanyang mga mata. Kung gusto kong magluto, problema ko iyon. Huwag kang makialam. Mabilis na tumango si Celia, piniling manahimik. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib ng walang malinaw na dahilan. Pumasok si Rico sa kusina, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Nay, gabi na. Magpahinga na po kayo. Pwede namang lutuin yan bukas. Ngunit suminghal lang si Aling Martha. Ikaw ang hindi nakakaalam, kailangang alagaan ang niluluto para tumagal. Kung hihinto ako ngayon, masasayang lang lahat. Gusto sanang sumagot ni Rico, ngunit hindi na niya itinuloy. Tinitigan na lang niya ang malaking kaldero sa harap ng kanyang ina na may hindi magandang pakiramdam. Mayroong isang bagay na gusto niyang itanong, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lalong lumalim ang gabi. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig mula sa labas ng bahay. Ngunit sa loob, ang kapaligiran ay nakakasakal. Nakaupo si Celia sa sala na nakayuko, habang si Rico ay abala sa pag-aayos ng gamit sa kanyang silid. Si Aling Martha ay nanatili sa kusina, hindi umaalis sa tabi ng malaking kaldero na patuloy na naglalabas ng usok. Bandang hating gabi, nang dapat ay tulog na ang lahat, nagising si Rico dahil sa ingay. Lumabas siya ng silid at nakita ang isang malabong ilaw mula sa kusina. Nang lumapit siya, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo, nakayuko sa harap ng kaldero. Ang kanyang mukha ay kalahating natatago ng usok. Nay, mahinang tawag ni Rico. Mabilis na lumingon si Aling Martha na parabang nagulat. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na nagpatayo ng balahibo ni Rico. Hindi ka patulog, anak? Bakit gising ka pa? Bakit po kayo nagluluto pa? Hating gabi na po, tanong ni Rico, sinubukang maging kalmado. Hindi ako makatulog, maikling sagot ni Aling Martha, at idinagdag, kailangang bantayan tong niluluto. Kung hindi, masisira. Tumango lang si Rico kahit nababalisa ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay may kakaiba, ngunit hindi niya kayang itanong pa. Bumalik siya sa silid, sinubukang matulog muli habang patuloy siyang ginugulo ng pagkabalisa.
Si Celia, nagising mula pa kanina, ay narinig ang maikling usapan. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang humiga ito sa tabi niya. Rico, pakiramdam ko may hindi tama. Masyadong madalas magluto ang nanay mo sa gabi. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Matagalan na tahimik si Rico bago sumagot ng mahina. Hindi ko rin alam, Celia. Pero huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Baka naghahanap lang siya ng pagkaabalahan. Ngunit hindi kumbinsido si Celia. Lalong lumakas ang kanyang kutob na para bang may isang madilim na sikreto na inaalagaan sa loob ng kusinang iyon. Samantala, sa labas ng bahay, si Mang Domeng na hindi makatulog ay naglakad sa likod bahay. Mula sa ilang metro ang layo, nakita niya ang bahay ni Aling Martha na may malabong ilaw mula sa bintana ng kusina. Naamoy niya ang matapang na aroma na nagpasama ng kanyang pakiramdam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumubulong sa sarili, ano ba talaga ang niluluto ni Aling Martha sa ganitong oras ng gabi? Ang gabing iyon ay tila napakahaba. Ang ihip ng hangin, ang kakaibang amoy mula sa kusina, at ang gumagapang na pagkabalisa ay nagdulot ng hindi mapayapang pagtulog sa lahat ng nasa paligid ng bahay na iyon. Ang bahay ni Aling Martha, na mula sa labas ay tila tahimik, ay sa katotohanan ay nag-iimbak ng isang madilim na alon na handang sumabog anumang oras. Nang araw na iyon, sumikat ang araw tulad ng dati, nagbibigay liwanag sa maliit na baryo na may nakapapayapang init. Ngunit sa bahay ni Aling Martha, ang katahimikang iyon ay tila isang ilusyon. Wala nang maririnig na tawanan ni Rico at Celia ng umagang iyon. Wala nang yabag ng kanilang mga paa na naghahanda ng tindahan. Wala nang magiliw na bati sa mga kapitbahay na dumadaan. Ang bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Si Celia ay karaniwang abala na sa pagpiprito ng saging sa tindahan bago pa man sumikat ang araw, ngunit ng umagang iyon, ang kanyang tindahan ay nanatiling sarado. Ang kurtina ay nakakabit pa rin, ang pinto ay nakakandado. Ilang mga regular na customer na karaniwang nag-aalmusal ng pritong saging ay nagsimulang magtaka. Uy, karaniwan 6:00 pa lang bukas na ang tindahan ni Celia. Bakit tahimik? Sabi ni Aling Nena nang dumaan kasama ang kanyang anak. Ewan ko, baka may pinuntahan sila sa palengke, sagot ni Aling Josie, kahit na may pagtataka sa kanyang mukha. Samantala, mula sa likod ng bintana ng bahay, nakita si Aling Martha na nakaupo na may kalmadong mukha. Ang kanyang buhok ay nakapusod, ang kanyang mga mata ay malungkot, na para bang walang nangyari. Hinahalo lang niya ang malaking kaldero sa kusina. Ang usok nito ay kumakalat, pinupuno ang silid. Pagsapit ng tanghali, lalong lumaki ang hinala ng mga residente. Hindi rin nakita si Rico sa bukid, samantalang karaniwan ay nagtatrabaho na siya mula pa umaga. Si Mang Domeng, na ilang araw nang may masamang kutob, ay lalong bumigat ang dibdib. Naglakas loob siyang lumapit sa bahay ni Aling Martha. Tao po, sigaw niya mula sa labas ng bakod. Lumitaw si Aling Martha, hinawi ang kurtina ng bintana. Sino yan, Mang Domeng? Ano na kailangan mo? Si Rico, hindi ko nakita sa bukid. Si Celia rin, sarado ang tindahan. Umalis ba sila papuntang syudad? Tanong ni Mang Domeng. Ang kanyang boses ay maingat. Ngumiti ng bahagya si Aling Martha, masyadong manipis para makumbinsi. Umalis sila papuntang syudad kagabi. May aasikasuhin daw. Ewan ko, baka ilang araw silang hindi uwi. Dahan-dahang tumango si Mang Domeng, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Alam niyang bihira umalis si Rico nang biglaan ng walang paalam, lalo na papuntang syudad. Sa tuwing mayroon siyang lakad, laging nagkukwento si Rico sa kanya. Kung ganoon, sige po, Aling Martha. Aalis na ako, sabi niya sa huli. Isinara ni Aling Martha ang bintana nang walang sinabi. Mula sa loob, bumalik siya sa kusina. Pinuno ng mainit na usok ang silid at lalong tumindi ang matapang na amoy. Sa malaking kaldero, mayroong isang bagay na lumulutang. Hinalo niya ito na may blankong tingin at mahinang bumulong, walang sinumang pwedeng kumuha ng lupang ito. Wala. Lumipas ang araw at dumating ang gabi, at kinabukasan, nanatiling sarado ang tindahan ni Celia at walang tao sa bukid ni Rico. Nagsimulang magkagulo ang baryo. 2 araw nang hindi nakikita. Talaga bang nasa syudad sila, sabi ng isang residente sa kanyang asawa.
Kung nasa syudad, bakit walang balita? Karaniwan, nag-iiwan ng mensahe si Celia sa akin, sagot ni Aling Josie, nababahala rin. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Ilang tao pa nga ay nakakaamoy ng kakaibang amoy mula sa direksyon ng bahay ni Aling Martha. Isang amoy na lalong tumitindi at nagpapasuka. Muling pinagmasdan ni Mang Domeng ang bahay mula sa malayo. Sa gabi, nakita niya ang malabong ilaw mula sa kusina at ang anino ni Aling Martha na patuloy na gumagalaw na para bang hindi tumitigil sa pagluluto. Nasusuka siya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang maghinala na mayroong isang bagay na mas malala ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Ngunit wala siyang ebidensya. Tanging ang pagkabalisa lang ang kaya niyang pigilan at maghintay. Nanatiling tahimik ang bahay ni Aling Martha, ngunit sa likod ng katahimikan nito, ipinanganak ang isang madilim na sikreto. Si Rico at si Celia ay biglang naglaho ng walang balita, walang bakas. At ang maliit na baryong iyon, sa unang pagkakataon, ay nakaranas ng isang takot na hindi pa nila kailanman naisip. 2 araw na ang lumipas mula nang hindi makita sina Rico at Celia. Noong una, naniniwala pa ang mga residente sa sinabi ni Aling Martha na pumunta sila sa syudad. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dahilan na iyon ay tila hindi kapanipaniwala. Walang balita, walang mensahe. Kahit ang tindahan ni Celia ay nanatiling nakakandado ng mahigpit ng umagang iyon, kahit mataas na ang sikat ng araw. Dumaan sina Aling Nena at Aling Josie sa harap ng bahay ni Aling Martha. Pareho silang biglang nagtakip ng ilong. Isang matapang na amoy ang lumalabas mula sa kusina ng bahay, tumatagos hanggang sa magpasuka sa tiyan. Diyos ko, ano ba ang niluluto ni Aling Martha? Ang baho, sabi ni Aling Nena habang pinapaypayan ang kanyang ilong gamit ang kamay. Hindi lang mabaho, Nena, parang may nabubulok na karne na matagal nang pinapakuluan, sagot ni Aling Josie. Nagkatinginan sila na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang hinala na dati bulong-bulungan lang ay lalong naging totoo. Nang tanghali, naglakas loob si Mang Domeng na lapitan ang bahay ni Aling Martha. Mula sa bakod na kawayan, tumawag siya, Aling Martha. Tao po. Walang sagot, tanging ang tunog ng paghahalo mula sa kusina ang maririnig. Lalong tumindi ang amoy na malansa, kaya kumunot ang noo ni Mang Domeng. Lumapit pa siya, sinubukang sumilip mula sa siwang ng bintana. Mula doon, nakita niya si Aling Martha na nakatayo sa harap ng malaking kaldero. Ang kanyang katawan ay matigas, ang kanyang mukha ay blanko. Hinahalo niya ito ng dahan-dahan. Na para bang ito ay isang napakahalagang gawain. Aling Martha, muling tawag ni Mang Domeng, medyo mas malakas. Dahan-dahang lumingon si Aling Martha. Ang kanyang tingin ay matalim, ang kanyang ngiti ay manipis. O, Mang Domeng, ano nang kailangan mo? Lumingon si Mang Domeng, pinipigilan ang hindi magandang pakiramdam. Gusto ko lang pong itanong, nasa syudad pa rin po ba sina Rico at Celia? Hinahanap na po kasi sila ng mga residente. Oh, nandoon pa rin sila. May inaasikaso, maikling sagot ni Aling Martha. Kung ganoon po, aalis na ako, mabilis na sabi ni Mang Domeng. Lalong lumala ang kanyang pagkabalisa. Nang gabing iyon, lalong lumala ang kakaibang amoy mula sa bahay ni Aling Martha. Dinala ng hangin ang amoy na tumatagos hanggang sa mga kalsada ng baryo. Ang mga residenteng dumadaan ay nagtatakip ng ilong. May mga bumubulong, may mga nababalisa. Hindi ko na kaya ang amoy, sabi ni Aling Josie sa kanyang asawa. Kailangan nating kausapin ang kapitan. Hindi na ito normal. Tumango nang nag-aalangan ang kanyang asawa. Kung amoy lang ang niluluto, dapat ba nating pakialaman? Pero kung mayroon niyang isang bagay, paano na? Sa huli, ilang mga residente ang palihim na nagtipon sa bahay ni Mang Domeng. Pinag-usapan nila ang amoy, ang pagkawala ni Rico at Celia, at ang ugali ni Aling Martha na lalong nagiging kakaiba. Sigurado akong may itinatago, sabi ni Mang Domeng na may mabigat na boses. 2 beses na akong nakakita ng kakaibang bagay sa likod bahay niya. Una, isang malaking buto na itinapon. Pangalawa, isang likidong pula na umaagos sa kanal. Natahimik ang mga residente. Namumutla ang kanilang mga mukha. Walang naglakas loob na sabihin ang kanilang hinala, ngunit isang nakakatakot na imahe ang nagsimulang mabuo sa isipan ng bawat isa.
Samantala, sa loob ng kanyang bahay, nakaupo si Aling Martha sa isang silyang kahoy, tinitingnan ang kaldero na umuusok pa rin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Mahina siyang bumulong na para bang kinakausap ang kanyang yumaong asawa. Tonyo, hindi na nila maibebenta ang lupa mo. Sinigurado ko nang walang sinumang makakakuha ng pamanang ito sa akin. Ang mainit na usok mula sa kaldero ay patuloy na sumasayaw sa hangin. Lalong tumindi ang amoy na malansa, nagdulot ng isang gabi na hindi na naging tahimik. Ang buong baryo ay nabalot ng masamang kutob. Lalong nagkagulo ang baryo. 3 araw nang hindi nakikita sina Rico at Celia. Ang tindahan ay nanatiling nakakandado. Ang bukid ay walang tao at ang amoy na malansa mula sa bahay ni Aling Martha ay hindi na matiis. Sinubukan ng mga residente na magpigil, ngunit ang mga bulong-bulungan ay naging isang nakakatakot na usap-usapan. Kung nasa syudad lang, bakit ang tagal? Tanong ni Aling Josie na may pag-aalala. Ako rin, nagtataka. Ang amoy mula sa bahay. Diyos ko! Hindi na ako makakain, sagot ni Aling Nena habang tinatakpan ang ilong ng tela. Si Mang Domeng, na mula pa sa simula ay may masamang kutob, ay hindi na nakatiis. Nang gabing iyon, kumatok siya sa bahay ng kapitan ng baryo. Matapos magkwento ng mahaba, iginiit niyang dapat iulat ang problema sa pulisya. Kung mananahimik lang tayo, baka may isa pang buhay na mawala, mariing sabi ni Mang Domeng na may nanginginig na tono. Kinabukasan, 2 pulis ang dumating sa baryo. Ang mga residenteng mausisa ay nakatayo sa malayo, pinagmamasdan ang mga hakbang ng mga otoridad patungo sa bahay ni Aling Martha. Ang kapaligiran ay tensyonado, mabigat ang hangin. Kumatok ang pulis sa pinto. Permiso po, Aling Martha. Mula po kami sa pulisya. Pwede po ba kaming makipag-usap sandali? Lumitaw si Aling Martha na may kalmadong mukha. Ang kanyang buhok ay nakapusod pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Ano po ang kailangan nyo, mga Ginoo? Mayroon po kaming natanggap na ulat mula sa mga residente. Sabi po, ilang araw nang hindi nakikita ang inyong anak at manugang. Pwede po ba naming malaman kung nasaan sila? Magalang na tanong ng isang pulis. Sina Rico at Celia. Nasa syudad sila, may inaasikaso. Baka ilang araw pa bago umuwi, sagot ni Aling Martha nang walang pag-aalinlangan. Nagkatinginan ang mga pulis. Kung ganoon po, pwede po ba kaming pumasok sandali para lang masigurado? Nanigas ang mukha ni Aling Martha sa isang iglap, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Sige po. Nang buksan ang pinto, agad na sumalubong sa ilong ng mga pulis ang matapang na amoy. Isa sa kanila ay biglang nagtakip ng ilong. Mula sa kusina, maririnig ang tunog ng paghahalo sa kaldero. Ang tunog na iyon ay nagpatayo ng balahibo. Naglakad sila ng maingat. Sa kusina, isang malaking kaldero ang umuusok sa ibabaw ng kalan. Makapal ang usok nito, tumatagos ang amoy. Lumapit ang isang pulis, balak buksan ang takip ng kaldero. Ngunit, mabilis na nagsalita si Aling Martha. Nilaga lang po yan. Mahilig po akong magluto ng marami para may stock, mabilis niyang sabi. Tinitigan siya ng matalim ng pulis. Kailangan pa rin po naming tingnan, Aling Martha. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Martha, ngunit hindi siya tumutol. Dahan-dahan, binuksan ng pulis ang takip ng kaldero. Sumabog ang mainit na usok, pinuno ang silid. Biglang namutla ang kanilang mga mukha. Sa loob ng malabong likido, malinaw na nakikita ang mga piraso ng malalaking buto na may natitirang laman na hindi pa ganap na natutunaw. Isa sa mga pulis ay nagtakip ng bibig, halos masuka. Diyos ko po! Hindi ito buto ng hayop. Si Mang Domeng na sumisilip mula sa labas ng kusina ay nanlaki ang mga mata. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa direksyon ng mga residenteng aksidenteng nakakita sa laman ng kaldero. Nanatiling kalmado si Aling Martha. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Na para bang hindi ito isang problema. Aling Martha, kailangan po naming isama kayo sa istasyon para sa karagdagang investigasyon, sabi ng isang pulis, sinusubukang manatiling propesyonal kahit na nanginginig ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Aling Martha at umupo sa isang silyang kahoy. Pinisil niya ang kanyang saya.
Kung sila ang umalis, ako ang mamamatay. Kaya hayaan na lang na sila ang maunang umalis. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat sa silid. Agad na inilagay ng pulis ang posa sa mga kamay ni Aling Martha. Hindi siya lumaban, ngumiti lang siya ng bahagya. Sa labas ng bahay, nagtipon na ang mga residente. Nang makita nilang dinadala si Aling Martha, agad na nagkagulo ang lahat. May sumisigaw, may umiiyak. Mayroon ding mga natahimik lang, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tinakpan ni Mang Domeng ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Wasak ang kanyang puso. Rico, Celia, hindi niyo dapat sinapit ang ganito, mahina niyang bulong. Nang gabing iyon, ang baryong karaniwang tahimik ay naging sentro ng atensyon. Ang mga ilaw ng mga bahay ay nanatiling bukas hanggang hating gabi, ngunit walang makatulog. Lahat ay naaalala lang ang amoy na iyon, ang kaldero na iyon, at ang malamig na mukha ng isang ina na kayang patayin ang sariling dugo at laman. Ang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya ng gabing iyon ay malamig kahit na mabagal ang ikot ng bentilador sa kisam. Nakaupo si Aling Martha sa isang silyang bakal. Nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay mukhang kalmado. Masyadong kalmado para sa isang babae na kagagaling lang sa pagpapakulo ng mga bahagi ng katawan ng tao. 2 pulis ang nakaupo sa harap niya. Isa sa kanila ay binuksan ang isang folder na naglalaman ng mga larawan mula sa crime scene. Aling Martha, kailangan po naming marinig mismo mula sa inyo. Totoo po ba na ang nasa kaldero ay ang mga katawan ni Rico at Celia? Tiningnan sandali ni Aling Martha ang larawan at pagkatapos ay inalis ang tingin. Sila nga yun, sagot niya ng walang emosyon. Na para bang pinag-uusapan niya ang isang bagay na walang buhay. Natigilan ng pulis sa tabi niya. Bakit niyo po nagawa iyon? Anak at manugang niyo po sila. Huminga ng malalim si Aling Martha at yumuko. Gusto nilang ibenta ang lupa. Ang lupang minana ko mula sa asawa ko, mula sa aming mga ninuno. Kung maibebenta ang lupang iyon, wala na akong matitira. Hindi ako mabubuhay nang wala ang lupang iyon. Kaya sinigurado kong hindi nila magagawa. Ang mga salitang iyon ay yumanig sa silid. Ang pulis na nagsusulat ay halos mabitawan ang kanyang ballpen. Kaya, ang motibo niyo po ay dahil lang sa mana, tanong ng investigador na may basag na boses. Inangat ni Aling Martha ang kanyang mukha, nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit isang manipis na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Hindi niyo naiintindihan. Ang lupang yon ay hindi lang lupa, ito'y dangal ng pamilya. Kung aalis sila papuntang syudad at ibebenta yon, ako ang dahan-dahang mamamatay. Ayokong mamatay ng mag-isa. Natahimik sandali. Tanging ang tunog ng bentilador ang maririnig. Sa labas ng silid ng interogasyon, nakaupo si Mang Domeng na hindi mapakali. Tinawag siya ng pulis bilang saksi. Ang unang naghinala sa pagkawala ni Rico at Celia. Nang marinig niya ang bahagi ng pag-amin ni Aling Martha mula sa likod ng pinto, tumulo ang kanyang luha. Diyos ko, paano niya nagawa ito, bulong niya. Samantala sa baryo, mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Aling Martha. Nakaupo sina Aling Nena at Aling Josie sa beranda ng bahay, tinatakpan ang kanilang mga bibig ng kanilang mga kamay. Gulat pa rin. Kaya pala, ang amoy ay galing sa mga katawan ni Rico at Celia, mahinang sabi ni Aling Josie. Hindi ko maisip na kayang lutuin ng isang ina ang sarili niyang anak. Baliw na ang mundo, sagot ni Aling Nena habang pinupunasan ang kanyang namamagang mga mata. Kinabukasan, dinala ng pulis si Aling Martha pabalik sa kanyang bahay para sa rekonstruksyon. Nagtipon ang mga residente, ang iba'y tinatakpan ang kanilang mga mukha, ang iba'y umiiyak. Ang malaking kaldero na natira sa kusina ang naging pangunahing ebidensya. Ipinakita ng pulis kung paano naghanda si Aling Martha ng lason, naghain ng huling pagkain para kina Rico at Celia, at pagkatapos ay pinutol-putol ang kanilang mga katawan ng walang emosyon. Yumuko lang si Aling Martha sa buong rekonstruksyon. Paminsan-minsan, mahina siyang bumubulong, gusto ko lang alagaan ang lupang ito. Lalong nagalit ang mga residente. May sumisigaw, may halos magbato kay Aling Martha. Ngunit, mabilis silang pinigilan ng pulis. Ang magulong sitwasyon ay nagdulot ng mas madilim na kapaligiran sa baryo. Nakatayo si Mang Domeng sa gitna ng mga tao.
Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Tinitigan niya ang malaking kaldero na may blangkong tingin. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tawanan ni Rico at Celia. Kung sila ang umalis at ibenta ang lupa, ako ang mamamatay. Kaya hayaan na lang na sila ang maunang umalis. Ang mga salitang iyon ni Aling Martha ng gabing iyon ay patuloy na tumatak. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tumusok sa mga pulis, kundi yumanig din sa puso ng buong baryo. Nang gabi, matapos ang lahat, mag-isang nakaupo si Mang Domeng sa kanyang beranda. Tinitingnan niya ang madilim na langit na walang bituin. Rico, Celia, kayo ay naging biktima ng bulag na pagmamahal ng isang ina sa mana. Sana ibigyan kayo ng Diyos ng pinakamagandang lugar. Ang baryo ay hindi na naging pareho. Ang amoy ng nilaga ay nawala na, ngunit ang anino nito ay nanatili sa alaala ng lahat. Mula nang gabing arestuhin si Aling Martha, hindi na naging pareho ang baryo. Ang maliit na kalsada na karaniwang puno ng ingay ng mga batang naglalaro ay naging tahimik. Mas pinipili ng mga residente na pumasok agad sa kanilang mga bahay sa tuwing sasapit ang gabi, na para bang ang dilim ay nananatili sa kanilang paligid. Ang sari-sari store ni Celia na dati puno ng mamimili tuwing umaga ay nanatiling nakakandado. Maalikabok na ang kurtina nito, kupas na ang mga kahoy, nag-iiwan ng isang katahimikan na nakakabigat ng damdamin. Sa tuwing dumadaan ang mga residente sa tindahan na iyon, nagkakatinginan lang sila, humihinga ng malalim at pagkatapos ay naglalakad ng mas mabilis. Si Mang Domeng, na pinakamalapit kay Rico, ay mukhang mas tumanda. Lalong pumuti ang kanyang buhok, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Halos tuwing hapon, naglalakad siya sa bukid ng mag-isa para lang umupo sa pilapil, nakatingin sa kawalan, sa bukid na karaniwang sinasaka kasama si Rico. Kung nandito ka pa, Rico, siguro nagbibiruan na tayo dito, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses, pinipigilan ang pag-iyak. Sa kabilang banda, madalas pa ring pag-usapan ni Aling Nena at Aling Josie ang pangyayari. Ngunit ngayon, hindi na sa tono ng chismis, kundi puno ng takot. Paano nagawa ng isang ina iyon, tanong ni Aling Nena na mailuha sa mga mata. Ako rin, hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Kapag nakakaamoy ako ng nilaga, nasusuka agad ako. Naaalala ko ang nakita ko sa bahay ni Aling Martha, sagot ni Aling Josie. Namumutla ang kanyang mukha. Ang mga gabi sa baryo ay lalong naging mabigat. Hindi na naglalakas loob ang mga tao na lumapit sa bahay ni Aling Martha na ngayon ay may police line. Ang kusina kung saan natagpuan ang malaking kaldero ay tila nag-iimbak ng takot, kaya walang sinumang gustong dumaan sa harap nito. Sa syudad, umuusad ang kaso laban kay Aling Martha. Araw-araw siyang iniimbestigahan ng pulis. Kumalat ang balita tungkol sa kaso hanggang sa national media. Mga nakakatakot na headline ang lumabas sa telebisyon. Ina sa Tarlac, niluto ang anak bilang nilaga. Nahihiya at natatakot ang mga taga-baryo. Ang pangalan ng kanilang lugar ay nabansagan na ngayong lokasyon ng pinaka-nakakatakot na trahedya. Maraming tao mula sa ibang lugar ang dumarating para lang tingnan ang bahay ni Aling Martha, lalong nagpabigat sa damdamin ng mga residente. Madalas nalapitan ng mga reporter si Mang Domeng, ngunit mas pinipili niyang manahimik. Hindi ako gustong sumikat. Gusto ko lang ng hustisya para kina Rico at Celia, maikli niyang sabi at pagkatapos ay isinasara ang pinto ng bahay. Mabigat ang mga araw. Sa tuwing umuulan, ang amoy ng basang lupa ay nagpapaalala sa mga residente sa mga gabi kung kailan kumakalat ang amoy mula sa bahay ni Aling Martha. Ang mga bata sa baryo ay madalas na nagigising mula sa masamang panaginip, sumisigaw sa takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang mas malalim na sugat, ang pakiramdam ng pagkakasala. Maraming residente ang nagsisisi na hindi nila mas maagang napansin ang mga senyales. Lahat tayo, alam nating may kakaiba. Naamoy natin, nakita nating sarado ang tindahan, pero nanahimik tayo ng matagal, sabi ni Aling Josie isang gabi habang nakikipag-usap sa kanyang kapitbahay. Yumuko si Aling Nena, tumulo ang kanyang luha. Kung mas maaga lang tayong nag-report, baka buhay pa si Rico at Celia. Samantala, sa likod ng rehas, nanatiling kalmado si Aling Martha. Hindi siya kailanman umiyak, hindi kailanman nagwala. Sa tuwing tinatanong, pareho lang ang kanyang sagot. Gusto nilang ibenta ang lupa. Hindi ko pwedeng hayaan yon.
Ang mga salitang iyon ay ngayon ay nagpapahirap sa lahat ng nakakarinig. Lumipas ang mga araw, ngunit ang sugat sa baryo ay hindi kailanman naghilom. Ang bahay ni Aling Martha ay nanatiling walang tao, ang tindahan ni Celia ay nakakandado, at ang bukid ni Rico ay napabayaan. Lahat ay naging isang mapait na paalala kung paano ang bulag na pagmamahal sa mana ay maaaring maging isang trahedya. Si Mang Domeng, kahit pagod at wasak ang puso, ay sinubukang pakalmahin ang mga residente. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot habang buhay. Hindi matatahimik sina Rico at Celia kung iiyak lang tayo. Kailangan nating ipagpatuloy ang buhay kahit mahirap. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ang kanyang puso ay nanatiling puno ng sugat. Alam niyang ang sugat na iyon ay hindi kailanman gagaling. Laging maaalala ng baryo ang isang bagay. Ang amoy ng nilaga na nakakagulo, ang malaking kaldero sa kusina, at ang isang ina na kayang isakripisyo ang sariling dugo at laman para sa isang pirasong lupa. Ang paglilitis kay Aling Martha ay naging malaking atensyon. Ang korte ay puno ng mga reporter, otoridad, at mga residente mula sa baryo na dumating na may nanginginig na puso. Ang pangalan ni Aling Martha ay hindi na lang isang matandang babae mula sa isang baryo sa Tarlac. Kilala na siya bilang gumawa ng pinakanakakatakot na trahedya, isang ina na niluto ang sariling anak at manugang bilang nilaga. Nakaupo si Aling Martha sa upuan ng akusado. Ang kanyang katawan ay mukhang marupok, lalong naging malinaw ang mga kulubot sa kanyang mukha. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nanatiling pareho, blanko at malamig. Hindi siya yumuko, hindi rin umiyak. Binasa ng piskal ang sakdal ng may malakas na boses. Ang akusadong si Aling Martha ay napatunayang nagkasala ng planadong pagpatay kina Rico at Celia na may motibong ipagtanggol ang mana. Dahil dito, hinihiling ng piskal ang parusang habambuhay na pagkabilanggo. Nag-ingay ang silid, nagbulungan ang mga residente, ang iba ilumuha. Hinawakan ng mahigpit ni Aling Nena ang kamay ni Aling Josie. Salamat sa Diyos, sa wakas, nagsalita na ang batas, mahina niyang sabi. Si Mang Domeng na nakaupo sa upuan ng mga saksi ay yumuko ng malalim. Wasak ang kanyang puso nang marinig ang sakdal. Hindi dahil sa awa kay Aling Martha, kundi dahil sa hirap niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang kaibigang si Rico at ang asawa nitong si Celia ay wala na sa isang napakasakit na paraan. Nang ihampas ng hukom ang kanyang martilyo at binasa ang hatol na naaayon sa hiling ng piskal, tumahimik ang korte. Lahat ay nagpigil ng hininga. Huminga lang ng malalim si Aling Martha at sinabi sa mahinang boses na sapat na para marinig, gusto ko lang alagaan ang lupa ko. Kung sila ang umalis at ibenta iyon, ako ang mamamatay. Kaya hayaan na lang na ako ang magdusa sa parusang ito. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo. Walang pagsisisi. Walang luha. Tanging isang bulag na paniniwala na nagbulag sa kanyang puso. Matapos ang paglilitis, umuwi ang mga taga-baryo na may mabigat na hakbang. Kahit na naibaba na ang hatol, nanatili pa rin ang sugat. Ang bahay ni Aling Martha ay naging isang walang taong gusali na may police line. Samantala, ang tindahan ni Celia ay nanatiling nakakandado. Ang dalawang lugar na iyon ay nagsilbing mga tahimik na monumento sa isang madilim na trahedya na hindi kailanman malilimutan. Madalas na makita si Mang Domeng na nakaupo sa pilapil ng bukid ng mag-isa. Ang kanyang tingin ay malayo. Ang kanyang boses ay kung minsan ay mahinang tumatawag sa mga pangalan ni Rico at Celia. Kahit na alam niyang wala na sila, nararamdaman pa rin niya ang kanilang presensya sa bukid na iyon. Pangako, Rico, Celia, aalagaan ko pa rin ang lupang ito, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng dasal, bulong niya habang nakatingin sa langit. Dahan-dahang sinubukang bumangon ng mga taga-baryo. Muli nilang binuksan ang palengke, bumalik sa bukid, at ang mga bata ay nagsimulang maglaro sa maliit na kalsada sa hapon. Ngunit, sa tuwing nagdadala ang hangin ng amoy na niluluto mula sa kusina ng sinuman, ang anino ng trahedya ay tila bumabalik. Madalas pa ring magkasama sina Aling Nena at Aling Josie sa beranda ng bahay. Hindi na sila nagsitsismisan, nagpapakalma na lang sa isa't isa. Kailangan nating matuto mula dito. Huwag nating hayaang mabulag ng mana ang mga tao, mahinang sabi ni Aling Josie. Tama ka, Josie. Kapag puno na ng galit ang puso, kahit sariling pamilya ay pwedeng maging biktima,
Sagot ni Aling Dena habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ang mga gabi sa baryo ay hindi na nakakatakot, ngunit laging nababalot ng pakiramdam ng pagkawala. Sina Rico at Celia ay marahil wala na, ngunit ang kanilang kwento ay laging mabubuhay bilang isang paalala kung gaano kapanganib ang bulag na pagmamahal sa yaman, at si Aling Martha, sa likod ng rehas, ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa kawalan sa bintana ng